Kabanata 5551. Batang Master ng Lungmen. Isa sa mga alamat na pundasyon ng bansa. Siya ba iyon? Ayon sa batas, ang Lungmen ay laging may pribilehiyo na gumawa ng anumang aksyon bago maghain ng mga ulat. Mula sa isang tiyak na pananaw, may karapatan din ng Lungmen na pamahalaan ang lahat ng mga pinuno ng gobyerno. Ito ay isang pribilehiyo na ibinigay ng maharlikang hukuman. Dahil ang batang master ng Lungmen ay nagpakita sa isang napakahalagang sandali upang dumalo sa seremonya ni Daemon Jon. Sino ang maglakas loob na pigilan siya? O sa halip, sino ang magkakaroon ng kapangyarihan na gawin ang ganoong bagay? Mukhang kakila-kilabot si Miles Keaton, na parang sinampal sa mukha. Kung si Harvey York ang batang master ng Lungmen, siya ay nasa parehong antas ni Miles. Sa mga tuntunin ng awtoridad, wala pang karapatan si Miles na maglinas ng sapatos ni Harvey. Nanginginig si Miles bago kumaway ng kamay habang nagngingit-ngit, senyales sa kanyang mga tauhan na umatras. Kung lalaban ang Council of Myth kay Harvey, magiging hindi magalang iyon sa Lungmen. Parehong panig ang mapapahamak na makipaglaban. Kahanga-hanga ang mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts. Pero si Samuel Bauer ang namamahala sa Lungmen. Hindi lang siya isang Diyos ng digmaan, kundi isang napakawalang takot na tao. Masasabi nating walang ibang pagpipilian ng mga tao kundi ang matakot at igalang siya. Maaaring makipaglaban sa kanya ang pinuno ng Council of Myth. Pero alam ni Miles na wala siyang karapatan sa ganoon. Hindi siya karapat-dapat na lumaban kay Harvey. Kung ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ay isang pagkakataon lamang. Kung gayon, ang kanyang pagkakakilanlan bilang batang master ng Lungmen ay sapat na upang mabayaran ang kanyang awtoridad. Siya ang batang master ng Lungmen. Napakaraming pakiramdam ng mga disipulo ng Immortal Pavilion. Hindi alam ng mga ordinaryong tao kung gaano kahanga-hanga ang Lungmen, pero iba ang mga disipulo. Pagkatapos ng lahat, ang 4 na pundasyon ay itinayo upang labanan ang mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts. Sa lahat ng 4, ang Lungmen ang pinakamalakas na organisasyon na mayroon. Kahit na si Master Mograine ay naningkit kay Harvey. Ikaw ang alamat na batang master. Tulad ng inaasahan mula sa isang bata at mahuhusay na tao. At ano naman ang kinalaman mo dito? Malamig na sigaw ni Harvey. Sinasabi ko sa iyo ito sa huling pagkakataon. Umalis ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Paano mo nagawa iyon? Kahit na ikaw ang batang master ng Lungmen, maaari pa rin kitang turuan ng leksyon dahil sa pagtrato mo sa iyong senior ng ganito sa halip ni Samuel Bauer. Puno ng galit si Master Mograine. Dapat maging maingat ang mga batang katulad mo. Umilo ang kanyang katawan bago siya sumugod kay Harvey sa bilis ng kidlat. Sabay-sabay niyang inilahad ang kanyang palad. Ang tila mahinang pag-atake ay puno ng napakalaking kapangyarihan. Sir York, mag-ingat ka. Nagbago ang ekspresyon ni Prince Gibson at Kyrie Patel. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kawalang hiya si Master Mograine na kumilos ng ganito. Bago pa makapag-react si Kyrie, bahagyang umiling si Harvey, pagkatapos ay lumakad pa sulong upang eswing ang kanyang palad. Bam! Nagtama ang dalawang palad. Nagbago ang ekspresyon ni Master Mograine pagkatapos noon. Nanginginig ang kanyang katawan bago siya lumipad patalikod. Bam! Nabangga siya sa pinto, at nabuksan ito. Mahina, sabi ni Harvey habang nakatiklop ang kanyang mga braso. Halos lahat ng mata ay nakatuon kay Harvey York nang siya ay pumasok. Isang malaking pasilyo ang nakikita sa likod ng pintuan. Maraming parisukat na mesa na may mga bisita ang puno ng buong lugar. Noong una, maraming miyembro ng pamilya Jon ang nagbabalak na pagtawanan si Harvey. Pagkatapos ng lahat, naniniwala silang mapipigilan ni Master Mograine si Harvey na makapasok. Hindi nila inaasahan na matatalo si Master Mograine sa isang suntok lamang. Hindi na siya nakapagsalita pagkatapos noon. Kumunat ang mga mata ni Blaine Jon at ng iba pa. Isang Diyos ng digmaan si Blaine na may napakalaking lakas. Pero hindi man lang niya namalayan kung gaano kataas ang kapangyarihan ni Harvey.
Hindi siya maglakas loob na kumilos ng ganito sa harap ng publiko. Kaya, ano ang sinusubukan ni Harvey na makamit sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas ng ganito? Ano, nandito na ako ngayon. Hindi ba dapat kayo magbigay ng maligayang pagtanggap na may bukas na mga bisig? Napakawalang galang. Dahil patuloy na lumalaban sa kanya ang pamilya John, ayaw na rin niyang magpigil. Lumapit si Blaine sa harap ng karamihan bago naningkit ang mga mata kay Harvey, at bahagyang ngumiti. Hindi mahalaga kung ikaw ba talaga ang batang master ng Longmen, Sir York. Sa tingin ko mas mabuting huwag ka nang maglabas ng mga kalokohan na ganyan. Kahit na hindi isaalang-alang na ang pamilya John ang nangunguna sa 10 pinakamayamang pamilya, ang aking ama ay ang pangunahing pinuno ng gobyerno. Malaki ang posibilidad na maging isa siya sa mga dakilang nakatatanda ng bansa sa hinaharap. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan sa kanyang seremonya, sa tingin mo ba kaya mong hawakan ang mga kahihinatnan? Kahit na hindi mo yun pansinin, ipakita mo naman sa amin ang respeto. Ilang beses mo na bang pinagplanuhan ang pagsalakay sa akin ngayon lang, Blaine? Hindi na ako mag-abala na lapitan ka kung 1 o 2 beses lang. Pero higit pa na sa ganoon, hindi mo ba naiintindihan kung gaano kadalas kang nagdulot ng gulo? Gusto mo bang ipakita ang iyong respeto kapag ikaw ay patuloy na nagdulot ng gulo sa buong panahon? Baliw ka ba? Ang ginagawa mo ay babalik sa iyo. Paano hindi malalaman ng isang taong tulad mo iyon? Kumunat ang mga mata ni Blaine nang marinig ang mga salita ni Harvey. Sir York, dahan-daang lumabas si Ibuki Masato mula sa karamihan. Alam kong ikaw ay isang makapangyarihang tao na may napakalaking katayuan. Pero ito ay kaganapan ng pamilya John. Medyo hindi angkop na magnakaw ka ng atensyon ngayon, di ba? Tiningnan ng masama ni Harvey si Ibuki. Sinasabihan mo ba ako? Kung patuloy kang magdadaldal, tatapikan ko ang kabilang balikat mo. Nakahanap si Ibuki ng isang orthopedist upang ibalik ang pagkakaayos ng kanyang balikat bago bumalik na may cast. Naramdaman niya ang biglaang pananakit sa kanyang balikat nang marinig ang mga salitang iyon. Ang mga kalmadong salita ni Harvey ay parang sampal sa kanyang mukha, agad siyang pinatahimik. Si Ayaka Yuda, ang kinatawan ng embahada ng Island Nations, ay puno ng galit. Ano sa tingin mo ang araw na ito, Harvey? Hindi mo ba napapansin kung gaano karaming mga dayuhang bisita ang narito? Magiging isang internasyonal na pagtatalo ito kung hindi ka magpapakita ng respeto kay Mr. Ibuki ng ganyan. Kailan ka ba naging ganyan kahigpit? Tanong ni Harvey na may gulat na hitsura. Normal lang siguro iyon. Ang mga ninuno mo ay mga mayabang na tao na mahilig magpakita sa buong mundo. Natural lang na namana mo ang pamana ng iyong ama. Pero dapat mong itigil iyan. Pagtatawanan ka lang kung ipagmamalaki mo ang iyong kawalan ng lakas. Parang nagtuturo ng leksyon si Harvey York, na lubos na nagpagalit kay Ayaka Yuda at sa iba pa. Sinasadya niyang binababa ang kanilang mga espiritu. Ang bastos na ito, lumabag ka na sa hangganan, Sir York. Lumabas si Karina Joyner ng Locke Financial Group bago tumitig ng masama kay Harvey. Palaging nakikipagtulungan ng Amerika sa Island Nations. Kailangan mong managot sa paninirang puri mo sa kanila. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Ganoon ba? Sinasabi mo bang ang pagtatayo ng base ng mga tao mo at ang pang-e-exploit sa mga tao sa Island Nations ay ang tawag ninyo sa pagtutulungan? Pasensya na, mukhang magkaiba ang kahulugan natin sa salitang iyon. Siguraduhing matuto ka ng higit pa tungkol sa iyo pagkatapos nito. Malalaman ng lahat na kayo ay nakikipagsabuatan sa Island Nations sa lalong madaling panahon. Nag-aalab sa galit si Karina. Kung hindi lang dahil sa seremonya ni Damon John, dinala na sana ni Karina ang kanyang mga genetically enhanced na sundalo upang harapin si Harvey. Nagpapakita ng kakilakilabot na hitsura sina Kyrie Patel at ang iba pang hermit families. Lubos na hindi iginagalang ni Harvey ang pamilya John dahil sa pag-akit ng galit sa kanya. Pero, patuloy na lumalaban ang pamilya John sa hermit families at sa pamilya Patel, na nag-aayos kay Harvey at Kyrie para sa isang bagay na hindi nila ginawa. Kumpara sa mga plano ng pamilya John, natural lang na harapin sila ni Harvey nang walang pagtatago.
Napagtanto ng lahat iyon, lalo na si Blaine John. Alam ni Blaine na dahil sa walang awang ugali ni Harvey, malalagay sa alanganin ang pamilya John ng walang paraan para makalabas kung magpapatuloy siyang magdulot ng gulo. Pinili ni Damon ang araw na ito para sa kanyang inaugurasyon. Lahat ay ginawa bilang paghahanda para sa kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Itatapon ang reputasyon ng pamilya John kung nasira ni Harvey ang kaganapan. Pagkatapos ng lahat, napakaraming bisita ang dumalo. Lumapit si Blaine nang madilim ang kanyang mukha. Ang bawat tao dito ay isang mahalagang bisita, Harvey. Ikaw ay isang hindi inanyayahang panauhin. Dumating ka sa seremonya ng pamilya John at ininsulto mo ang mga bisita namin. Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Mas mabuting bigyan mo kami ng paliwanag para dito. Ang pamilya John ay hindi lang isang madaling target para sa iyo. Kumaway si Blaine ng kamay bago nagmadaling lumabas ang 12-dosenang mga gwardya. Hindi sila maglakas loob na gumamit ng mga baril dahil napakaraming bisita sa paligid. Sa halip, may hawak silang mga rubber bat na may matitinding tingin. Maglalaban ba tayo ngayon? Bahagyang ngumiti si Harvey nang makita niyang malapit ng kumilos si Blaine. Hindi ito ang unang pagkakataon natin, Blaine. Walang mga genetically enhanced na kaibigan mo. Paano mo ako lalabanan? Ang mga genetically enhanced na sundalo at ninja, na nakahalo sa karamihan, ay nag-aalab sa galit. Ang matalas na dila ni Harvey York ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kumunot ang mga mata ni Blaine John. Ang mga salita ni Harvey ay tahasang hindi paggalang sa kanyang alyansa sa mga Islanders at Amerikano. Ang akusasyon ay hindi naiiba sa pagsira sa reputasyon ng pamilya John. Huminga ng malalim si Blaine bago nagsalita. Kailangan mong magpakita ng patunay para sa iyong mga salita, Sir York. Halata kang nagsisinungaling dito. Ang mga Amerikano at ang mga Islanders ay mga bisita lamang. Maraming tao ang magkakamali sa pag-unawa sa amin dahil sa pagsasabi ng mga bagay na ganyan. Magkakamali, ngumiti si Harvey. Ano ang sinabi ko para magkamali ng pag-unawa ang sinuman? Kung naglalagay ka ng mga bagay na malinaw. Kung gayon, may kasalanan ka, hindi ba? Kinakabahan ka ba dahil talagang nakikipagtulungan ka sa mga Amerikano at sa mga Islanders? Hindi maganda iyon, young Master John. Umiling si Harvey. Agad na nagdilim ang mga mukha ng pamilya John. Ang bastos na iyon, sisipain ko siya hanggang sa mamatay. Kung patuloy kang magsisinungaling ng ganito. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Malamig na sigaw ni Blaine. Ngumiti si Harvey. Kailan ba ako nagawa ng ganyan? Tama, narinig kong malapit ka ng maging Evermore. Harvey York. Isang malamig na boses ang nag-echo mula sa likuran bago pa matapos ni Harvey ang kanyang pangungusap. Hindi ka inanyayahan, pero inisip ko pa rin na maaari kang magpakita ng respeto sa akin. At gayon paman, nagdulot ka ng lahat ng gulo na ito habang naglalabas ng mga akusasyon ng walang dahilan. Talaga bang napakadaling samantalahin ng pamilya John? Maliban sa isang dosenang mga mataas na opisyal ng pamilya John, lumabas si Damon John mula sa likuran kasama si Master Mograine, na nagpapakita ng mukha na kasing puti ng multo. Natural, agad na humingi ng tulong si Master Mograine pagkatapos ng nangyari. Kung hindi siya maglakas loob na sumagot kay Harvey. Tumayo ang lahat nang makita nila ang mukha ni Damon. Mr. Damon, Mr. Damon, mabilis na lumapit si Blaine kay Damon at yumuko. Pasensya na sa aking kawalan ng kakayahan, ama. Napagtanto ng lahat na si Damon ang tunay na namamahala. Bahagyang tumawa si Damon. Ang kanyang magandang berdang damit ay kumikinang sa gabi. Sa isang masayang okasyon na tulad nito, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Tinignan niya ng masama si Harvey na may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng lamig at pagnanais na pumatay. Naningkit ang mga mata ni Harvey kay Damon bago napagtanto na medyo naiiba siya kaysa noong nasa gusali ng gobyerno siya. Walang pagkukunwari bilang pangunahing pinuno, isang matinding aura ang nararamdaman mula sa kanya. Hindi maiwasang manginig sa takot ang lahat sa harap niya.
Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga pinuno ng 10 pinakamayamang pamilya. Kung kailangan ni Damon na ipakita ang kanyang karanasan, seniority, koneksyon, o awtoridad, maaari niyang durugan ang sinumang gusto niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5555. Kalmado lang na tinignan ni Harvey York ang malamig na titig ni Damon John. Kusang loob na ng inag ang lahat nang makita ang tanawin. Hindi ka pa nakasagot, Sir York. Sa tingin mo ba target lang kami? Galit na naningkit si Damon kay Harvey. Ngumiti lang si Harvey. Ang pamilya John ang nangunguna sa 10 pinakamayamang pamilya. Paano naman mangyayari iyon? Walang kailangang magpakumbaba. Kung ganoon nga, hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa amin dahil sa pagpasok mo ng walang paalam? Hindi naman ganoon, Mr. Damon, nakangiting sabi ni Kyrie Patel. Si Sir York ay konsultant ng gobyerno. May hawak siyang mataas na ranggo tulad natin. Kahit na hindi siya inanyayahan, narito pa rin siya upang ipagdiwang ang iyong pag-akyat sa kapangyarihan. Ano ba ang dapat ikagalit? Dapat kang maging masaya. Narito siya para sa ikabubuti ng iyong respeto, pagkatapos ng lahat. Respeto. Malamig na tumawa si Damon. Binugbog niya ang aking kapatid. Ininsulto niya ang aking mga bisita. Pagkatapos ay pinagbintangan niya ang aking mahal na anak. Mukhang kailangan kitang pasalamatan ng maayos, Harvey. Mas mabuting patunayan mong ikaw ang batang master ng longmen. Kung hindi, isang malaking krimen ito. Ayon sa batas, babarilin ka sa paningin dahil sa pagpapanggap na isang mataas na opisyal ng 4 na pundasyon. Nararamdaman ni Harvey ang pag-igting ng katawan ni Damon na parang sasalakay siya anumang oras. Parang nag-iimbak siya ng enerhiya, na nagpapatakot sa sinumang nakakakita sa kanya. Gusto kong makita ang patunay ngayon. Kumaway si Damon ng kamay bago nagmadaling lumabas ulit ang ilang dosenang gwardya. May hawak na mga baril ang mga taong ito na nakatanggal na ang safety lock. Handa silang magpaputok kung may masamang mangyari. Kumpara kay Blaine na kumikilos pa rin ng maayos habang nagpaplano sa likod ng mga eksena, mas diretso si Damon. Kung hindi mapatunayan ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan, hindi masisisi si Damon kung babarilan niya ito. Tumawa si Harvey nang marinig ang mga komento ni Damon. Kung hindi ko mapatunayan ang aking sarili, babarilan mo ba ako? Ano sa tingin mo? Malamig na sigaw ni Damon. Hindi ka lang isang mapanlinlang na tao, kundi kahanga-hanga rin ang mga paraan mo. Bum-ontong hininga si Harvey. Pagkatapos ng lahat, madali para sa pamilya John na mawala ang sinumang tao. Pero, naisip mo na ba ang isang bagay? Kung talagang ihahayag ko ang aking pagkakakilanlan, hindi ka makakatakas sa sitwasyon. Handa ka na bang mangyari iyon? Bahagyang ngumiti si Harvey, at kumpiyansa na hindi magtatangkang gumawa ng anumang mapanganib si Damon. Malamig na tumawa si Damon. Alam ko lang na kung hindi ka magpapakita ng patunay, patay ka na sigurado. Kinuha ni Damon ang kanyang baril bago inalis ang safety lock, pagkatapos ay itinutok ang baril sa ulo ni Harvey. Hindi ako isang pasensyosong tao, kaya binibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi mo mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan, kung gayon, mamamatay ka. Bam! Inihagis ni Harvey York ang isang badge sa harap ni Damon John. Makikita ang pamagat ng batang master ng longmen na kumikinang sa badge. Hindi lang naramdaman ni Damon na sinampal siya sa mukha, naganap na nagpahinto sa kanyang galit. Agad ding tumigil sa kanilang paglalakad ang mga gwardya na lumapit. Sinulyapan ni Damon ang badge bago agad na napagtanto na totoo iyon. Bahagyang kumunat ang kanyang mga mata bago sa wakas nagsalita. Maganda, totoo ang badge. Pero, maaari pa rin kitang paalisan dito kahit na ganoon ang kaso. Ayon sa batas, hindi pinamamahalaan ng longmen ang pamilya John. Ngumiti si Harvey. Kung tama ang aking alaala, may karapatan ang longmen na gawin iyon sa 10 pinakamayamang pamilya. Pagkatapos ng lahat, papatayin namin ang sinumang hindi kayang patayin ng Dragon Palace.
Aasikasuhin namin ang mga bagay na hindi kaya ng Dragon Cell. Pangangalagaan din namin ang mga taong hindi kayang protektahan ng Dragon Palace. Mayroon kaming espesyal na pahintulot na gumawa ng anumang aksyon bago maghain ng mga ulat. Ito ang Lungmen. Malamig na tumawa si Damon. Tama, maaari ng pamahalaan ng Lungmen ang 10 pinakamayamang pamilya. Pero huwag mong kalimutan ang isang bagay. Ang 10 pinakamayamang pamilya ay hindi mga traidor ng bansa. Kung ganoon ang kaso, wala nang karapatan ang Lungmen. Umalis ka na, Harvey. Habang kalmado pa ang pamilya John. Kung hindi, sisiguraduhin kong bibigyan kami ng Lungmen ng paliwanag para dito. Hindi naman organisasyon ng pagpapatupad ng batas ang Lungmen. Wala kang karapatang makialam dito. Malamig na sigaw ni Blaine John. Maliban kung may mag-uulat ng isang insidente, hindi ka makakatakas sa pakikialam sa mga gawain ng 10 pinakamayamang pamilya. Kung narito ka lang para kumain, masaya ang pamilya John na bayaran ang iyong pagkain. Pero kung hindi, umalis ka na sa lugar na ito. Hindi ka welcome dito. Bum-ontong hininga si Harvey. Napakasigla mo nang magsalita dahil narito ang iyong suporta upang protektahan ka. Sana manatili kang kasing talas ng dila mo sa lalong madaling panahon. Nagpakita si Harvey ng isang malalim na ngiti kay Blaine. Di nagtagal, dumating ang pamilya Patel kasama ang 6 na hermit families. Mukhang kakila-kilabot si Blaine. Lumabas si Prince Gibson kasama ang kanyang pamilya bago nagsalita. Sir York, narito ang pamilya Gibson at ang Heaven's Gate upang iulat na si Blaine ang nagpapatay sa aking ama. Pakitulungan po kami. Lumapit din si Arlette Pagan pagkatapos noon. Sir York, pinilit ni Blaine si Yamato Masato na bigyan ako ng droga. Kung wala ang iyong tulong, magdaranas ako ng isang kakilakilabot na kapalaran. Sir York, nakikipagtulungan si Blaine sa mga Islanders para salakayin ng kanilang Yakuza ang Golden Sands. Sigaw ni Cade Bolton. Sir York, nakikipagtulungan din si Blaine sa mga Amerikano upang sirain ang pamilihan ng pananalapi ng Golden Sands. Kailangan silang pigilan. Sigaw ni Saul Robbins. Ang pamilya Jackson at ang pamilya Braff ay nag-uulat din na si Blaine ay isang traidor sa bansa. Pakitulungan mo po kami, Sir York. Hayaan nating mapanatili ng Lungmen ang hustisya sa bansa. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Blaine at Damon. Hindi pinlano ni Harvey York ang lahat ng ito kasama ang hermit families. Pero alam nilang kailangan nilang ipagtanggol siya sa mismong sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, wala nang ibang pagkakataon pagkatapos nito. Maaaring matanggal ang 6 na hermit families sa Golden Sands pagkatapos ng seremonya ng inaugurasyon. Kaya't walang gustong palampasin ang pagkakataon. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Blaine at Damon John nang marinig ang mga sigaw na iyon. Ang mga bastos na ito. Napakaganda ng timing nila. Kumukurap ang mga mata ng ibang bisita ng pamilya John. Tumayo ang 6 na hermit families sa tamang oras. Ipinagkakatiwala nila ang lahat sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi lang sila pumipili ng panig para akusahan si Blaine ng mga bagay na ganyan. Kung hindi mapigilan ng pamilya John ang mga ito, tiyak na mapapahamak ang kanilang posisyon sa Golden Sands. Kumukurap ang mga mata ni Master Mograine, Karina Joyner, Ibuki Masato, at ng iba pa. Alam ng lahat na ang seremonya ay isang panlilinlang lamang. Pero hindi nila inaasahan na sila ang nilalaro. Kayong mga ignorante, lumabas si Master Mograine na may kakilakilabot na ekspresyon. Mayroon ba kayong mga patunay sa inyong mga sinasabi? Kung wala, magbabayad kayo ng malaking halaga para doon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya John ay kabilang sa 10 pinakamayamang pamilya. Lagi kaming tapat sa kay Big Boss at sa bansa. May magandang relasyon din si Blaine kay Young Master Emery. Sa madaling salita, ang pamilya John ang magiging pinakamakapangyarihan sa susunod na ilang dekada. Paano nyo nagawang akusahan kami na mga traidor sa bansa? Ang mga sinasabi nyo ay walang katotohanan. Nagpakita ng kalmadong ekspresyon si Master Mograine. Alam kong lahat kayo ay may ibang motibo. Hindi lang kayo nag-iisip ng ganyan. Magdedesisyon ako para sa pinuno ng pamilya.
Kung babawiin ninyo ang inyong mga sinabi ngayon, ituturing lamang ng pamilya John na mga biro ang mga ito. Hindi na namin susuriin ang bagay na ito. Ang mga bisita dito ay ang pinakamahusay na saksi. Ano sa tingin ninyo? Napahanga ang mga bisita nang marinig ang panukala ni Master Mograine. Tulad ng inaasahan mula sa pamilya John, binabastos sila ng hayagan pero kalmado pa rin sila. Napakabihirang tanawin. Ang ganitong saloobin at pagtitiis ay maaari lamang makamit ng mga ito pagkatapos ng lahat. Tumayo si Ibuki na may ngiti nang marinig ang mga salitang iyon. Lahat. Hindi angkop na akusahan ninyo si Young Master John ng mga bagay na ganyan ngayon, hindi ba? Kami ay mga kasosyo, pero nagsasagawa lamang kami ng ordinaryong negosyo. Pagkatapos ng lahat, nirerespeto namin ng mga islanders ang country age. Mangyaring iwasan ang pagsasabi ng mga walang batayan na paratang. Tama, narito kami upang magdiwang, nakangiting sabi ni Karina. Bakit kami magpapakita ng ganito kung talagang nakikipagsabuatan kami sa pamilya John? Hindi ko alam kung anong uri ng hidwaan ang mayroon ng bansa, at ayaw ko rin itong malaman. Lumakad si Ayaka Yuda palapit. Pero kailangan ninyong bayaran ng presyo para sa paninirang pulis sa mga islanders. Pagkatapos ng lahat, isang malaking krimen ang magsalita ng mga kalokohan na ganyan. Ibinalik ni Blaine John ang kanyang composure bago nagpakita ng malalim na ekspresyon habang nakapatong ang mga braso. Lahat ng Hermit families, alam ng buong Golden Sands na hindi maganda ang inyong relasyon sa pamilya John. Matagal na tayong magkaaway, natural lang na ipaglaban namin ang aming mga interes. Pero napaka hindi angkop na manira kayo sa isang napakahalagang kaganapan. Pagkatapos ng lahat, itinalaga ng Royal Court ang aking ama bilang pangunahing pinuno. Paano nyo nagawang hindi galangin ang pamilya John na ganito, kung hindi nyo maipakita ang anumang patunay? Ang paninirang puri sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ay dapat sapat na dahilan para kayo ay makulong ng mahabang panahon. Walang dahilan upang maging kasangkapan ng ibang tao dahil sa inyong kapabayaan. Ngumiti si Blaine ng mahinahon, na pinapayapa ang karamihan habang ipinapakita ang kanyang mga pamamaraan at saloobin. Pero hindi bobo ang sinuman roon. Alam ng lahat na tiyak na may mga patunay ang Hermit families upang lumabas ng ganito. Maaari bang mapigilan ng pamilya John ang lahat ng akusasyon ng hindi nabigo? Ngumiti si Kyrie Patel. Sa tingin ko, ang sinasabi mo, walang kahulugan sa simula pa lamang. Dahil may mga tao na nagulat sa iyong pamilya na nakikipagsabuatan ka sa kaaway. Natural lang na imbestigahan ng Longmen ang sitwasyon ng maayos. Bilang bahagi ng 10 pinakamayamang pamilya, bilang mga opisyal ng gobyerno. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ngayon ay makipagtulungan sa imbestigasyon at patunayan ang iyong kawalang sala. Paano mo nagawang ganyan, Kyrie? Sigaw ni Master Mograine. Gusto mo bang magsagawa ang Longmen ng imbestigasyon sa aming mga gawain at tanungin ang lahat sa ganitong napakahalagang sandali? Bakit hindi ko nakikita ang dahilan? Mukhang kalmado si Kyrie. Si Capri ay pinaghihinalaang nagdala ng nakal-alasong alak nang ako ay nasa labas. Pinayagan ko pa siyang suriin ang aking sasakyan para sa aking kawalang sala. Ako ang pangalawang pinuno ng gobyerno. Si Ginoong Damon ang pangunahing pinuno. Dahil ang aming mga posisyon ay magkatulad, bakit hindi natin siya payagan na dumaan sa imbestigasyon para sa reputasyon ng gobyerno? Patuloy na nagsasalita si Ginoong Damon, ngunit ayaw niyang payagan ang sinuman na patunayan ang kanyang kawalang sala. Marahil talagang may kasalanan siya sa isang bagay matapos ang lahat. Agad na tumango ang mga bisita nang marinig ang mga dahilan ni Kyrie. Tama, kahit si Kyrie ay sinuri lang kanina. Dahil ang pamilya John ay inaakusahan ng ganitong bagay, normal lang na magsagawa ng imbestigasyon ng Longmen sa kanila. Pagkatapos ng lahat, palaging sumusunod ang mga opisyal ng gobyerno sa batas. Kung hindi kailangan patunayan ng pangunahing pinuno ang kanyang sariling kawalang sala. Ano ang kahulugan ng kredibilidad ng gobyerno? Sino ang susunod sa batas sa hinaharap? Ang mga kalmadong salita ni Kyrie ay agad na nagpatigil kay Master Mograine at Blaine. Tama si Kyrie.
Ang pagpapatunay ng kanilang sariling kawalang sala ang pinakamahusay na pagpipilian, pagkatapos ng lahat. Tama na, lahat kayo. Malamig na sigaw ni Daymond John. Umupo siya sa kanyang upuan, at galit na nakatitig. Ako ang pangunahing pinuno ng gobyerno. May karapatan akong magdesisyon kung ano ang mangyayari sa Golden Sands. Kung kailangan kong patunayan ang kawalang sala ng pamilya dahil sa mga walang katotohanang akusasyon. Wala nang ibang gagawin. Sasabihin ko sa inyo. Walang tunay na patunay, kahit na ang siyam na dakilang nakatatanda ng bansa ay hindi pinapayagang magsagawa ng paghahanap sa amin. Kung patuloy kayong magreklamo, papaparisin ko ang 6 na hermit families sa mukha ng mundo. Huwag ninyong isipin na natatakot ako sa inyo dahil malapit nang maging isa sa mga dakilang nakatatanda si Eliel Braff. Kung hindi ako interesado na maging pangunahing pinuno, sa tingin niyo ba magkakaroon siya ng pagkakataon? Mga ignorante, paano niyo nagawang gamitin ang awtoridad ng lungmen upang salakayin ang aking bahay? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Mukhang malungkot si Damon. Natural, hindi matatakot ang pamilya John sa sinuman kung sila ay desperado. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makakaligtas sa lungsod kung hahayaan nilang salakayin sila ng sinuman. Ang kanilang awtoridad bilang bahagi ng 10 pinakamayamang pamilya ay magiging isang biro. Halika, kung mayroong sinuman sa inyo na sisira sa aking seremonya, papatayin kita. Malamig na tumawa si Blaine John bago gumawa ng kilos. Narinig ang mga mabilis na yapak sa buong lugar. Daan-daang mga gwardya ang sabay-sabay na lumitaw. Kumikinang ang kanilang mga mata habang nakataas ang kanilang mga ulo. May hawak silang mga baril na nakatanggal na ang safety lock. Lahat ng baril ay nakatutok kay Harvey, at sa iba pa, at sa 6 na hermit families. Malinaw na hindi sila mag-aatubiling kumilos kung may masamang mangyari. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng hermit families nang makita ang tanawin. Pag-aari ng pamilya John ang Golden Sands. Magkakaroon ng malaking pagkalugi ang hermit families kung lalaban sila sa kanila ng ganito. Kumunot ang noo ni Kyrie Patel. Hindi ka ba natatakot na matreat na parang biro dahil sa iyong kapabayaan, Mr. Damon? Biro, malamig na sagot ni Damon. Ang alam ko lang ay mayroon akong 3 eksperto sa geomancy na pumili ng magandang petsa para sa seremonya. Hanggat nakakamit ko ang kapangyarihan, ang pamilya John ay magiging maayos. Kung mayroong sinumang pipigil sa akin, papatayin ko silang lahat. Bumantong hininga si Harvey bago nagpakita ng bahagyang ngiti. Bakit hindi ka nagtanong kung naghahanap ka ng eksperto sa geomancy? Huwag mong kalimutan. Ako ang pinakamahusay sa lungsod. Iba ako kumpara sa mga manloloko. Tiningnan ko na ang sitwasyon para sa iyo. Magkakaroon ka ng magaspang na araw ngayon. Kung pipilitin mo pa rin ang iyong sarili na makapasok, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Iminumungkahi kung kanselahin mo ang seremonya. Ikaw at ang iyong pamilya ay makipagtulungan sa investigasyon ng lungmen. Ano sa tingin mo? Malamig na tumawa si Damon. Ang pinakamahusay sa lungsod. Napakagaling mo talagang magpakita. Paalisin lang kita dahil ikaw ay isang opisyal ng gobyerno. Pero kung hindi, sisiguraduhin kong hindi magkakaroon ng batang master ang lungmen. Kabanata 5560. Bumantong hininga si Harvey York nang marinig ang sagot ni Damon John. Magiging ganito ka baka walang katwiran. Tumawa si Damon. Malinaw na nawala na siya ng interes na makipag-usap kay Harvey. Tama, ganoon nga, sigaw ni Blaine. Ano ba ang magagawa mo tungkol doon? Umalis ka na, wala ka ng ibang pagkakataon. Tumango si Harvey bago lumakad palapit na nakataas ang ulo. Sige, dahil hindi makikipagtulungan sa amin ang pamilya John. Hindi na ako mag-abala na isaalang-alang ang mga kontribusyon ng pamilya sa bansa. Bahala na ang paggalang sa pamilya John. Kung gusto mo ng away, narito ang pagkakataon mo. Walang pakialam na ikinapit ni Harvey ang kanyang mga daliri. Halika, dalhin ninyo rito si Shepard at ang 12 sangay ng Evermore. Evermore, Shepard, ang 12 sangay.
Maraming tao ang napasinghap bago kusang loob na lumingon upang tingnan si Harvey. Ano ang kinalaman nito sa Evermore? Hindi ba siya nagsasalita tungkol sa taong kumokontrol sa buong Gangnam? Nang marinig ang mga salitang iyon, lahat ng mga taong nasa loob ay nagpapakita ng malungkot na hitsura. Hindi mapigilan ni Damon, Blaine, at ng iba pa ang kanilang kalmadong ekspresyon. Nagsimula ring kumurap ang mga mata ni Blaine. Natural, sapat na ang simpleng mga salita ni Harvey upang magpanik siya. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Galit na sigaw ni Damon. Nagdala ka ng isang tao mula sa Evermore dito. Alam mo ba kung ano ang kahulugan niyan? Isa siya sa mga pinakama-impluwensyang tao sa bansa mula sa Evermore. Ang mga taong tulad niyan ay hindi kailanman magpapakita ng kanilang sarili. At sinasabi mo sa amin na dinala mo siya rito. Sino ang niloloko mo? Sasabihin ko sa iyo. Kung patuloy kang magdulot ng gulo ng ganito, papatayin kita mismo dahil sa pagsira sa aking seremonya. Huwag mong kalimutan, Mr. Damon. Mukhang kalmado si Harvey. Ako ang batang master ng lungmen. Dahil sa aking katayuan at pagkakakilanlan, hindi naman masyadong mahirap na maghanap ng isang tao mula sa Evermore. At ngayon, ihahayag ni Shepard ang bawat taong nakikipagtulungan sa Evermore, sa mga Islanders, at sa mga Amerikano. Hindi mo ba gustong marinig din iyon? Kumurap ang mga mata ni Damon. Kung magtatanong ka ng isang tao, gawin mo iyon sa ibang lugar. Ang bahay ng pamilya John ay hindi isang korte. Ngumiti si Harvey. Pasensya na, pero sasakupin na ng lungmen ang lugar na ito. Ito ay isang korte kung sasabihin kong ito ay isang korte. Naririnig ang malakas na pagsigaw mula sa labas. Pumasok si Rachel Hardy at isang grupo ng mga tagapagpatupad ng batas na disipulo ng lungmen. Kalmado silang naglakad patungo sa gitna ng karamihan habang nakapalibot kay Shepard. Agad na nagbago ang kanilang mga tingin. Nang makita ang lalaking mukhang nerd, lahat sila ay napuno ng kawalang paniwala.